Whew! Maalinsangan ang panahon. Pero ang pag-ibig ni Hesukristo, mas mainit, hindi nagbabago. Sabi ng Book of Hebrews, He's the same yesterday, today, and forevermore. His joy brings happiness. His joy brings joy sa mga puso natin. Okay, ibang klase po tayo ngayon. Ito yung ginagawa namin dati, meron kami mga Bible studies, siguro mga ilang years ago na rin po yun. To be exact, mga 2010, 2011. Ito, ganito ibibigay mo yung senaryo. And then, yung makakasagot, sasagutin niya. No? Yung pastor namin dati, sasagutin niya. Okay. Then, malalaman mo kung yung tanong mo, akma ba or... Actually, sasabihin naman niya walang mali No? Pero kung mali naman, sasabihin niya, madidevelop pa yung, kung ano yung pananaw mo. Kasi as a Christian, tama po siya doon, as a Christian, nagja-journey po tayo. No? May mga revelations, ayan, ang gamitin natin. Wag develop, ne? Hindi naman nauso yung, yung litratong dinidevelop, laos na yun No, ngayon pagka kuha mo ng picture sa mga cellphones natin, ayan na agad, nandiyan na. Sa ngayon, sa dami na nakita na natin mga revelations ngayon, parang ganun na po. Pero gusto ko pong talakayin ngayon yung salvation. Okay, scenario number 1. Pag ang isang tao raw ba ay nagmula sa lumang rehilyon, alam na po ninyo yun. Ayoko mag-name drop, delikado. Dahil alam nyo naman yung nangyayari ngayon, mag-name drop ka. Naku po, apo, talagang grabe. I mean, Lord. Ito, ang unang senaryo, pag ikaw ba ay nasa matandang rehilyon, no? Pero nakilala mo naman si Jesus na tanging way, pero sumasamba ka pa rin doon sa dating rehilyon na yon, nagsisimba ka doon, for some reasons, like for example, dahil nandun ang mga lola mo, mga gulang mo, kaya nagdesisyon ka doon na lang, pero kinilala mo naman si Jesus na siya ang tanging daan, maliligtas ka ba? The answer is yes. Yes, dahil it's all about the blood of the Lord Jesus Christ. Not your own works, not your efforts, and not religion. Ang liwanag niyan, di ba? So, maliligtas siya. Maski kinamatayan niya, hindi siya umalis doon siya. Pero, tinanggap naman niya si Jesus sa puso niya. Alam mo yung tinanggap, pag sinabi kong naniwala siya doon sa finished work ni Christ lang, yun, na walang halong works, no? Pero nga lang, hindi siya umalis sa dating reliyon, nandun siya. Pero hindi naman niya pinaniniwala yung turo noon at kay Kristo lang siya nakatuon. Maliligtas po ba siya? Yes. Yes po. Number 2, pag ang isang tao po ba ay may mga rebulto pa rin sa bahay dahil nandoon yung sentimental value ng mga rebultong yan, ito po yung dating pastor ko ang nag-share sa akin itong senaryo na ito dahil may nagtanong nga po sa kanya. Pastor, sabi sa kanya, namatay na yung mga magulang niya at sa lolo't lola pa rin niya yung mga yun. Pero mga born again na sila. Maliligtas po ba kasi may mga rebulto sa bahay? The answer is yes. Maliligtas po. Kasi hindi naman po sa rebulto ang pinag-uusapan dito, kundi yung ginawa ni Kristo sa krus. Very powerful ang blood ni Lord, ha? Huwag niyong mamaliitin yan. Very powerful po yan. Scenario number 3. Pastor, born again na po ako since 19 kopong-kopong pa. Ngayon 85 years old na ako. Senaryo lang to. Palamura talaga ako Nagmumura ako. Lalo talagang mabulaklak ang dila ako, palamura pa rin ako. Ganyan ganon. Pero hindi naman po madalas. Pero pag nagmumura naman po ko, sabi sa kanya dati, pag nagmumura naman po ko, sabi, parang may nagre-remind sa akin na may bago na akong nature. Kahit nakakapagmura pa ba ang tao, tandaan nyo, yung kasalanan hindi na sinasadya. Walang Kristiyano nagtatampisaw sa kasalanan. Ayan ang gusto ko sabihin sa inyo. Wala ka nang gana sa kasalanan Kaya nakakapagmura pa po kasi ako Pag nagagalit ako, pag nagugulat ako, it's normal. Dahil tao lang po tayo. Kaya nga po nagkatawang tao ang Panginoong Jesus Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo. Maliligtas po ba siya kahit nakakapagmura pa? Yes. Dahil si Kristo ang tinanggap niya, very powerful.
Is this mean na nagpro-promote ako ng kasalanan? Para akong si Apostol Pablo, sabihin ko, huwag nawang mangyari. Huwag niyo naman ako pag-isipan ng ganyan. Masama naman mga isip na nag-iisip ng ganyan. Kasalanan agad. Kaya dito pag nag-share ako ng grace message, may mga comments. Paano pa nagkakasala? Puro yung nagkakasala. Lahat naman nagkakasala pa. Ito. Scenario number 4. Merong mga tinatawag na mga sa mga institutional churches, yung mga magbabanggit na po ko, yung parang uma-attend ka ng parang mga programs na parang dito raw a-attend ka, parang group na ganyan, pagkatapos may mga pilgrimage kayo. Pag hindi ka raw ba dumala doon, mababawasan yung kaligtasan mo. Hindi po. Dahil ang kaligtasan mo wala sa mga yon. Man-made doctrines nga lang yan eh. Yung mga accountability, may accountable ka rin doon sa leader mo. Actually po sa Bible po, hindi naman po yung leader na ganyan eh. Kung tutusin eh. Lahat, ang sabi lang po sa Bible, wag palakasan tayo. Si Pablo nga, binanggit niya sa sarili niya, servant siya eh. Si Peter, binanggit niya, servant siya. Di ba? Kaya ngayon ako, ang paniwala ko po ngayon, bilang mga believers, pantay-pantay ang anointing natin. Pantay-pantay po yan, kaya lang hindi lang po aware yung iba. Kaya kung ano yung gift mo, yun ang gagamitin mo. Pero pantay-pantay tayong tinubos ng Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo yan. Tandaan niyo yan. No? May kanya-kanya po, may kanya-kanyang purpose po tayo. Kaya wag may kukumpara ang sarili mo. Kaya yung mga nagsasabi, siya ang leader mo, accountable. Hindi ka accountable sa leader mo, accountable ka saan? Actually, tapos na lahat sa krus eh. Accountability. Wala. Dahil yung mga nagsasabing silang leader mo, nagkakasala pa rin yan eh. Di ba? Ganun po gusto ko sabihin. Itong usapan natin, kung saan lang po ang flow nito, dire-diretso po akong magsalita. Nagkakasala pa rin mga yan. Doon ka na sa walang kasalanan, na perfect na tinanggap mo. Yan ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, we are not perfect, we are just forgiven. Kasi wala pong magiging perfect sa atin. We cannot perfect everything. Okay? Nandiyan ang Panginoon kasi alam natin, kailangan natin siya. Di ba? Kailangan natin ang kalinga niya. Kung may mga pagkakamali tayo nagagawa, nandiyan ang biyaya ng Panginoon para ito ay punuan. Hindi lang po punuan, para ito ay overflow sa atin. Grace overflows. Kaya, yung sinasabi mong parang nawawala ang kaligtasan and all that, minamaliit mo ang grace of the Lord. Scenario number 4. Yung mga naniniwala na nawawala po ba ang kaligtasan, yung mga naniniwala na you can lose your salvation, naniniwala po ba sila na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross? The answer is, hindi po. At delikado po sila. Pero ayaw magbanggit ng anathema, no? If they can repent and change their mind. Pero delikado po yung ganong turo. Yung nawawala yung salvation kasi hindi ka pala naniniwala dun sa ginawa ni Christ sa cross. It seems na kulang pa sa iyo yun. Kaya sabi mo, pag nawala, kasi ganito yan eh. Naniniwala sila na nawawala yung kaligtasan. Ngayon, in order for it to be restored sa'yo, kailangan mong gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, yung kaligtasan mo na sa'yo na. Ginawa mo na yun. That's Di ba? Okay, another scenario. Panghuli. Pag ikaw ay unbeliever na iwan ka sa rapture, automatic pasok ka na sa Great Tribulation, di ba? Nandoon ka na sa Great Tribulation. Pag nagpatatak ka ba ng mark of the beast, dahil nagutom ka and all that, etc., natatakan ka na ng 666. Pero tinanggap mo naman si Jesus sa puso mo as Lord and Savior at naniniwala ka mas makapangyarihan ng biyaya kaysa sa kung ano pa man. Maliligtas ka ba? The answer is no. Dahil tapos na po ang church age. Yun na po ay dispensation na po yun ng tribulation. Ibang dispensation na po yun. Ang kaligtasan po roon ay si Jesus, paniwala ka sa Kanya, at the same time, kailangan mong mag-shed ng sarili mong blood. Kasi nung church age, available dyan ang message of grace. Available dyan yung salvation through faith alone. Pero tapos na po yan pagdating ng tribulation. Kaya ang sagot, hindi po maliligtas yung mga natatakan na ng 666. And besides, pag natatakan ka na kasi ng 666, meron ka ng ownership ni Satan. No? Meron ka ng ownership ng beast, no? Forever and ever. Meron ka ng ownership ng dragon, Satan. Kaya yan po mga senaryo po natin.
I hope natuto po tayo. God bless. Subscribe!